Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, "Ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, 'Halika at nang makakain ka na'? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, 'Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.' Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, 'Kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo ngayon, inilarawan ni Jesus ang halimbawa ng isang tapat, masipag at butihing alipin. Ginagawa lamang ng alipin ang tungkulin na inaasahan sa kanya at hindi naghahangad ng kapalit o gantimpala. Gayon din sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Tayo ay tinatawagang maging tapat at mabuti, hindi upang tayo ay kilalanin, kundi dahil ito'y tungkulin natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Kung naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Diyos at ang ating kapwa, mas magiging totoo ang ating pagmamahal. Hindi na natin hahangarin ang papuri ng tao, bagkus ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na buhay at pinagmulan ng aming mga buhay. Turuan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob, hindi naghahangad ng pagkilala o gantimpala, ngunit handang magsilbi ng buong puso. Naway maging tapat kami sa aming araw-araw na tungkulin sa aming pamilya, sa trabaho, sa simbahan at sa kapwa. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala at palakasin mo ang aming loob upang magpatuloy sa iyong daan. Amen.